Mga kaibigan, ako nga pala si Chef Sir. You can call me Sir Chief for short. Anyway, ngayong araw na to magluluto tayo ng sumang moron. Tribute ko to sa mga taga Tacloban City. Ito yung talagang hilig nilang iluto doon. Kaya magluluto tayo ng taga Samar ako, Lawang Northern Samar. Pero sa amin, ibang klase ang paggawa ng sumang moron. Marami ng video sa paggawa ng sumang moron, pero dagdagan natin. Sa Tacloban City, pag gumagawa sila ng sumang moron, bukod sa milk mixture, ay gumagawa, merong isa pang parte na dinadagdag nila, yun yung cacao o chocolate mix. Tapos minimix nila yung doon ang style nila. Pero sa nanay ko, pag gumagawa ng sumang moron, ay plain lang. Hindi niya sinahaluan ng cacao o ng chocolate. Dito sa amin, dito sa pamilya ko, ayaw rin nila ng may cacao. Saka medyo tipid ng konti pag walang cacao at saka mas mabilis gawin. Okay, ito ang ating mga ingredients. Pakikita ko sa inyo. Ayan mga kaibigan. Itong rice flour na malagkit, rice flour na talagang bigas lang, evaporated milk, asukal na puti. Pula yung nandito ko pero may puti ako doon hindi ko agad na nakagilap. Coconut milk at saka vanilla extract. Okay, let's go. We're gonna start cooking na. Okay, una natin ilagay ang glutinous rice flour, malagkit. Okay? Pagkatapos naman yung rice flour, yung ordinary bigas lang mga kaibigan. Ayan. Mga kaibigan. Okay. Pag naglagay ka ng glutinous rice flour, kailangan naman ang rice flour ay tatlong sizes. Halimbawa, 1 cup kang nilagay rito, 3 cups ng rice flour, regular rice flour ang ilagay mo, okay? So, 1, 2, 3. Okay. Ayan, so, ayan. Yan ang equip. Tapos niyan, lagay mo yung asukal mo. Ayan, inano ko na yan. Ayoko na masyadong matamis. Sa amin nga, minsan ang nanay ko, asin ang nilalagay niya, hindi asukal. Pero ilalagyan natin ay asukal. Tapos lagyan natin ng vanilla. Ayan, lalagyan po natin ng vanilla mga kaibigan. Ayan po. Okay, ayan po ang vanilla. Okay. Okay, tapos halu-haluin natin mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan. Ayan. Nahalo yung asukal, yung rice flour sa yung vanilla extract. Pagkatapos niyan ay kukunin na natin ng evaporated milk at saka coconut milk. Okay, sindihan mo na yung kalan na medium heat. Tapos ilagay mo na ang coconut milk. Ayan po mga kaibigan. Pagkatapos ang evaporated milk. Yan. Yan lumalawa po mga kaibigan. Yan po, haluin nyo lang ng haluin.
eventually magiging solid parang paste, para siyang makikita nyo mamaya. Hindi ko ma-describe maigi. Ayan po. Medyo nakakapagod ng konti, kakahalo-halo mo, pero it's worth it pag natikman mo itong sumang moron. Okay, kailangan pag dinahalo nyo to, walang tigil talaga, walang humpay. Dahil kundi, masisira siya. Okay? Okay, ito na po yung sumang moron, plain sumang moron na naluto ko na. Papalamigin natin, tapos ibabalot sa dahon ng saging. Pero dahil sa wala akong pera pambili ng dahon ng saging, at yung kapitbahay namin ay nahihiya na akong manghingi, ibalagay ko na lang siya sa foil bago ko siya i-steam. Okay? Okay, ito na. Ilalagay natin sila sa ito kung meron kang, ito ay ang tawag dito ay sushi mat. Gagawin mo, lagyan mo siya mantika para hindi siya dumikit dito. Para hindi dumikit yung suman. So tapos maglagay ka ng suman dito. Tapos anuhin mo. Ganyanin mo para magkaroon siya ng konting, para maging ganyanin mo ng konti, di ba? O yan, mukha na siya suman. Di ba? Okay, ito ang isang foil. My son is smelling the suman. I think he likes it. My homie. Lagyan mo siya ng butas. At least ang sarap. Okay, lagyan natin ng butas ng konti. Ayun. Ayan, may butas siya. Ayan. Kasi may butas. Nakikita ba sa camera? Ayun. Hanggang ko pala isang butas dito. Para na makahinga yung suman. And then you put the suman in them like this. And then just huwag nyo masyadong sikipan para makahinga ng konti ang suman. Baka mamatay. Just na lang na pagbabalot, pwede na yan. Yan, ganito lang na. Kasi nag-expand pa siya ng konti, kaya huwag nyo masyadong sikipan. Okay? Okay. Tapos i-steam na natin siya. Okay, ito mga kaibigan ng aking steamer. I-steam mo lang siya ng mga 30 to 45 minutes. Okay? Okay mga kaibigan, habang hinihintay mong maluto o ma-steam ang suman mo, magluto ka na rin ng ulam mo. Sabay-sabay mo sayang oras In our case, magpiprito tayo ng isda mga kaibigan. Ito po mga kaibigan, magpiprito tayo ng isda. Ayan. Okay, ito na ang naluto nating suman. Bubuksan po natin mga kaibigan. Ayan po itsura niya. I-slice natin mga kaibigan. Ayan po. Ayan. Ayan po mga kaibigan. Tapos put it on a plate. Let's roll it on a plate like this. Like this, right there. Okay. And then you can start eating them like this. Just grab one like this. Oh my God. This is just good. Oh. Tapos, sausaw mo sa isda.
Grabe. May tinik. Tinik lang yan. Oh, my God. Siyempre. Kailangan natin ng maiinom. Siyempre, wala ka nang ibang iinumin kundi ang Red Horse Beer. This is the #1 pain reliever, mga kaibigan. Oh. Wow. Mga kaibigan. Ayan, video ulit natin yung yan, yung isda. Pinakain ko. Saka ang sumamuron. Plain sumamuron. Oh. This is really good, mga kaibigan. Kung may chance kayo makapagluto this coming Christmas, go ahead. Magluto kayo ng paborito nyong kakanin. Sumang muron, sumang kasaba, bibingka, puto bongbong. My goodness. Ang Pasko ay hindi kompleto kung walang kakanin at Red Horse Beer. My God. Reminds me of my mom, who's currently in Laoang, Northern Samar. My mom, talagang magaling siya magluto ng sumang muron. My goodness. Isda. Hanggang dito na mga kaibigan. Sana nag-enjoy sa video at may natutunan kayo sa akin. Salamat. Hanggang sa muli.